salamat. Sige, 1, 2, 3, go. Forever you are faithful, O God. Lord, salamat for this wonderful morning. Salamat, Father, for bringing us together. Lord, joining, clapping our hands. Lord, praising your most holy name, O God. Shouting to the glorious name of Jesus. Because you are our forever faithful God. Hindi ka po nagkukulang sa amin. Lord, your love endures forever, Panginoon. And Lord, I pray that this morning, magkaroon talaga kami, Panginoon, ng revelation kung sino ka, who you are sa aming mga buhay, O Jesus. I pray that today, Lord, we are not just here because it's an obligation or just to please somebody. We are here because we are so hungry and thirsty of your words. Lord, to know more of the things of you. Lord, buksan mo po ang mga spiritual eyes namin, Panginoong Jesus. So that, Lord, we will see, makita namin the truth of your word, Panginoong Jesus. At hindi na po kami babalik pa sa mga myth, sa mga sabi-sabi lang sa mundo, Panginoon. Lord, salamat that today you are bringing us here because our hearts are hungry and thirsty of more of you, O God. Buksan mo po, Panginoon, Lord, ang aming mga puso so that, Lord, ang word mo, Lord, papasok sa buhay namin. Papasok sa puso namin. Lord, kagaya ng sinasabi mo, Lord, sa iyong mga salita, that your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And you said also in your words that I will keep your words in my heart so that I will not sin against you, O God. Lord, salamat na ang imong pulong, Ginoong Jesus, will not be in vain this morning. I pray ang imong word, Lord, mag-work, mag-reveal, Lord, mag-reveal sa among mga heart o sa among mga mind this morning. Lord, bless me as your mouthpiece, O God. Lord, I don't want to stand here, O God, for nothing. Lord, this is your word. This is not my word. So I pray, Father, nga bawat words nga mugawas akong baba, it comes from you. I rebuke my own word. Let my word fall to the ground. But only the word of Jesus Christ is like a double-edged sword that would pierce good sa among mga mind and soul, sa among bones and marrow. And let your word will expose what is inside our heart today. Lord, hasten the footsteps of those who are still coming. Salamat, Panginoong Jesus, for today, for whatever you will accomplish in our celebration today. Lord, tanan-tanan, wala gyud amo ani. All glory, all honor is yours, Father. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, sige. Meron po ba tayong mga first-timers? Dito po. Pwede ko bang makita ang mga kamot sa mga first-timers dire? Raise lang ninyo inyong mga kamot. No, nabatay mga first-timers dire? Okay, sige. Dinhi, nabatay. Yes! May first-timers tayo. 1, 2, 3. Palakpakan natin si Lord. Welcome ang mga first-timers. Dito, may first-timers po ba tayo dito? Do we have first-timers here? Dito, meron po ba tayo mga first-timers? Okay, CCFI. CCFI. Are you ready now? Are you ready to welcome our first-timers? Okay. 1, 2, 3. Welcome! So, we welcome ang tanan-tanan na mga first-timers. No? And I would just introduce myself. I am Pastora Jane Lihe. No, you can call me Mommy, you can call me Pastora, you can call me Sis, whatever you are comfortable with nga tawagon ko. So I welcome everyone, no, in this
Third week na third week, second week pa pala tayo. Advance ako masyado, no? We on the second week of October. Grabe, no, ang bilis ng panahon, second week na. Okay, so, no, we welcome ang mga first-timers. No, kung katapat nimo ang first-timers, ingna siya. No? Be ready, ingna ang first-timers. Sabihan niyo yung first-timers. Sige, be ready. God has something for you today. Meron talagang word at meron talagang something sa Lord sa atin. At hindi tayo uuwi in this place na empty. Kasi meron at merong ibibigay si Lord na word para sa atin. No? Na magbabago, magbigay ng hope, and mga blessings na nanggagaling lang talaga sa Panginoon. Okay, so natapos na po, no, ang series natin of the 7 churches of Asia. And last Sunday, no, kinsa nga makaingon nga aray. No, kinsa makaingon nga aray, ayokong isuka ng Panginoon. 'Di ba? Ang word is so good. It is so hard, but it is the truth. Katotohanan talaga siya. Sino ang umiyak last Sunday nung pinakita the whole family? Yung song na, I have decided to follow Jesus. That was a true story. Hindi po yun myth lang or hindi po yun gawa-gawa lang. True story po yun. No? And ang tribe na yon, that was Indian tribe. And if I am not mistaken, parang Garo, the Garo tribe. Okay, the Garo tribe or that community, kabalo ba mo? That until this time, 95% are Christians in that community. Palakpakan natin si Lord. No? Because of the family. Pila to ka family? Ay pila to ka lives? Upat. Upat ka kinabuhi na nagsakripisyo para sa Ginoo. And wala na sayang ang ilang sacrifices. Pwede ba nato? Ingnon nato ang Ginoo. Hallelujah! Hallelujah! No? Hallelujah to the King of Kings and to the Lord of Lords. Mauni siya diri ang revelation nga kung mag-serve ta sa Ginoo, dili masayang ang ato ang pag-serve sa iyaha. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. So, today, we are now in the beginning of the bagong series. Bagong series na naman po tayo. No? And ang series natin is, no, i-put ninyo into your mind, is kisaganahan o blessing. O, lagi, basta blessing. Amen! O, pero kung maingon nga, himuan no? Wa na mo tingog. Pero kung blessing, woo, ako yan. Okay. Pero karon, no, we will be talking, starting this week, no, we will be talking about a series of the blessing or the blessedness of our revelation. Okay. Sige, pag-usapan natin yan. Kabalo ko na many times na nato nadungganing mga revelation na to, but today, no, maglalom ta, mas lalo nato maintindihan ano ba talaga ang ibig sabihin ng revelation, what does it mean, no, a revelation, at ano ang magagawa nito sa buhay natin. So, the title of God's Word today is Year of Transition. Can you read with me? Go. Year of Transition, the first blessing of revelation. And ang ato ang tukion karon, the thing that we will discuss today is the grace of understanding. Okay, sabihin mo, the grace of understanding. Okay, so diretso na tayo sa word ni Lord. Can we all stand and let's revere or honor the word of God this morning? Sige. Basahin nato ang Revelation 1:1-3. Go.
of Jesus Christ, which God gave him to show his servants things which must surely take place. And he sent, bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, things that he saw. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, we can all sit down now. Okay, sa nakita ninyo din ha, walay naka-underlined, no? Pero ang things na pag-uusapan natin ngayon, no, para magkaroon tayo ng understanding, no, it's about the revelation of Jesus Christ. And sa verse 3, blessed is he who reads and those who hear and keep those things which are written in it. For the time is near. Hapit na gyud maabot si Jesus. Kisa excited, hapit na gyud maabot si Jesus. Siyempre, excited na. Pero ang mga single, excited kaya? No? Can I hear an amen sa mga single? Amen! Okay, sige. Sige, let's now go to the Word of God. So sabi dito, in verse 1, okay, magsaksak sinago lang ko ha, English, Bisaya, Tagalog, Ilocano. Sino to Ilocano toy? Ada Ilocano toy? Tagsawak met, oray basit laeng. No? Ada ti makaawat. No awan, sige. Awanen, agawid tayo maaminan. O sige. Okay. Inyamat. No? Parang sa Aljan, Ilocano ka ba, Jen? Hindi. Okay. Sino ti Ilocano? Okay. Sige. Sige, bagam kanya na. Dengeg ka. Sige, dengeg ka. Oo. Mag-listen ka daw sa word ni Lord. Okay. Sige. Okay. So, first, the revelation of Jesus Christ, sabi niya, which God gave him. Okay. Itong word na to, this has a very critical piece of information. Critical ni nga information. No? Kaya nga naman, this is the revelation of Jesus Christ. Si Jesus, no, ang atong istoryahan karon, ang pag-uusapan natin this morning is about the revelation of Jesus Christ. And what is critical here and what is unique here, kasi siya mismo, si Jesus mismo, siya mismo ang mag-reveal sa sarili niya. Tama po ba? No, kung minsan, di ba, tayo tago-tago. Minsan pa ang ibang tao pang mag-reveal sa'yo kasi nahiya ka sa sarili mo. Pero si Jesus, He is so confident to reveal Himself. Kasi ang revelation na to, meron at meron tayong makukuha neto for your own good and for my own good. Amen po ba? No? Kaya, this revelation is, sabi ko nga, siya mismo ang nag-reveal. No? Kaya this phrase contains the theme of the entire book of Revelation. Ito ang theme ng buong book ng Revelation. At ito ang pag-uusapan natin. Because Revelation, no, it focuses our attention in Jesus Christ. Si Jesus lang talaga, wala nang iba. No? Jesus lang talaga. That's why when we pray, all glory, all honor belongs to Jesus. Wala na pong ibang name na dapat pang pag-usapan. Pangalan lamang ni Jesus. Amen ba? Bakit natin pag-uusapan ang pangalan ni Jesus? Kung ano yung nagawa niya sa buhay mo at sa buhay ko, no? At currently, paano siya kumikilos sa mundo ngayon? Alam ng Panginoon Jesus yan. Di ba? Sa 7 churches, we've been talking that God sees us. Walang nakatago kay Panginoong Jesus. Nakikita niya sa kanyang mga mata. At ito ang Jesus, ang powerful God na pag-uusapan natin. Wala nang iba. Amen ba? At kung ano ang magagawa niya in the near future. Ang Book of Revelation, ito. Sino sa inyo noon
nung nag-start ka nang nagbasa ng Bible, you don't want to read Revelation because you are afraid. Natatakot ka. Okay, I would tell and minister in your heart right now that the book of Revelation, hindi siya dapat katakutan. Sabihan mo yung katabi mo, hindi siya dapat katakutan. Oo. Bakit? Kasi special book siya. It's amazing because it is the only book in the Bible that contains, grabe, hindi po takot, but blessings. Ha! Blessings. Sino ang ganahan ng blessing? Okay. Blessed are those who read, hear, and keep and obey it. Okay? Meron palang gagawin. Hindi lang pala blessing kagad. Blessing be? Blessing be? Gay ko be? Dili. Naibuhaton. Sabihan mo yung katabi mo, be ready, may gagawin ka. No? May gagawin tayo. So, ang book of Revelation, di ba minsan, pag Revelation, hala, beast, no? It does not focus on the beast or mark of the beast. Mga 666, plagues, and antichrist. No? It is, eto, pabalik-balik para maintindihan. Kasi paglabas dito, in Jesus' name, hindi yan kawatin ng kaaway, ang word na na-receive natin. Bakit pa ulit-ulit? No? Para mas maintindihan natin. It is the revelation of Jesus Christ. It is not the revelation of the beast or the antichrist. Remember nyo yan. Ang revelation, it's not a revelation of the antichrist or the beast. But it is, ano ang revelation? Ano ang revelation? Hala. What is the revelation? It is the revelation of Jesus Christ. Pag mo yung ganito, unsa ang revelation? Kinsa ang gi-reveal diri sa revelation na ni? Si Jesus Christ. Wala na pong ibang mga santo ang gi-reveal dito. Okay? It's about Jesus Christ. Okay? So, let's now go to the meaning of revelation. Revelation. Sabihin mo, revelation. Sino ang uma-attend ng P3 dito? Katatapos lang ng P3 natin. Ang P3, ibig sabihin, prayer of 3. At na-topic natin to. I don't know if you still remember this. Alam nyo, na-remember ko to kasi ako ang nag-topic, nag-preach neto. Okay. Ang revelation, sa Greek word daw is, sabihin mo, apokalupsis. Sabihin mo, apokalupsis. Oo, apokalupsis. Anong ibig sabihin ng apokalupsis? This is a Greek word and meron din itong opposite na word mamaya, no? Ang revelation means, no? Sige, basahin natin para ma-internalize natin. Go. It means to be able to see something clearly which once was hidden from sight. To uncover, to unveil something, to show off, or to disclose. So, sa daw ang revelation, no? Mahimong clear ang mga bagay-bagay na before natago. Diba? Natago siya. Pero dahil nagkaroon ng revelation, nagiging clear. Ano ang clear? No? Naging klaro. O, clear. Sige, clear, klaro. Maliwanag. No? Naging maliwanag siya. Okay, no? Tapos sabi niya, uncover. Dahil natakban, natanggal ang takip. Uncover gani. To unveil. Unsa nang to unveil? Kasi may nakaharang, tinanggal ang harang. Ano yung nakaharang na yon? Something. Okay? Dahil may revelation na, ipapakita na siya. Have you heard the word disclose? No? You are disclosing something. No, minsan meron tayong mga secrets sa buhay natin na we don't want to disclose it to other people because we don't want other people to know kung ano yung mga secret natin in life. But ang revelation na to, Jesus mismo, gi-open up niya, gi-show off niya, gi-disclose niya kung sino siya.
kung ano yung pagkatao niya. Amen po ba? So ang opposite, a person has a revelation, no? Ewan ko, if you are aware or makarelate kay neto, nga a person has a revelation when he becomes aware of something which he never knew before. Have you ever experienced ba ninyo na may mga bagay-bagay sa sulod sa inyong mga balay? Dugay na kain na siya din na, naalang na siya din ha. No? Walay gamit, walay pulos, hindi mo pinapansin. Then one day, lo and behold, ito pala ang gamit niya. Alam niyo, many times kong na-experience yan. No? May mga gamit sa loob ng pamamahay na nakatago lang, nandyan lang sa kilid-kilid, pero lo and behold, inopen yung mata ko at nagamit ko na siya. Murag walay makarelate ba? Murag ako lang. No, murag ako lang ang nagka-revelation ana ba? No? Na ba nakarelate ba mo din na? No? Or ang tanan na mga bagay-bagay, ipanglabay na lang ninyo. No, may mga bagay talaga na nandyan lang yan siya, then na-realize mo may gamit pala siya. So, kung meron tayong apokalupsis, meron din tayong kalupsis. No? Ano ang kalupsis? Ang kalupsis, ito yung belo. No? May naka-veil, may nakatakip, may nakaharang. At sinabi sa Bible that the person who will put veil sa ating mga mata ay si Satan. Bakit niya nilalagyan ng belo ang mga mata natin? Para hindi natin maintindihan at hindi natin matanggap ang truth of God's Word. Kasi ayaw ni Satan na makareceive tayo ng blessing. Tama po ba? No? Ano nga yung bakit gi-reveal ni Lord? Kasi gusto niya makareceive ka ng blessing. Si Satan, takpan niya yung mga mata mo para hindi mo ma-receive ang blessing na nakalaan para sa'yo. Nagets natin? Nagets natin? So yon, no? The book of Revelation, aside from that na sinabi ko, ang book of Revelation is also full of visions, illusions, symbolism, metaphors, at may mga terminologies pa na minsan mahirap intindihin. Tama po ba? Sino na nakabasa sa book of Revelation? No? Di ba? May mga terminologies, may mga illusions, symbolisms. Akala mo yun na, pero iba pala. No? Minsan, mahirap maintindihan. We find sections that are not what they seem. Kala mo yun na nga. Pero, no? Akala natin ganon ang ibig sabihin. Pero may iba pa pala siya na meaning. Sometimes, magbabasa tayo ng passage. And then, merong mga multiple meanings and mga images. Okay, sige, tingnan natin itong first image na to. Okay, ang tanong dyan, sa tingin mo, ano ang revelation sa'yo? Is that oval or circle? Oval. Kasi yan ang revelation mo. May iba din, pag titingin dyan, no, it is a circle. Tama po ba? No, mag-create siya because ang book of Revelation is meron siyang mga illusion. So makikita mo dyan, optical illusion. Sa tingin mo, ano yan? Nasa sayo lang yan. Okay, second na image. Okay, ano sa tingin mo? Ha? Wow! Ano? Ano sabi ng iba? Cup. Vase. Tao. No? Okay. So, tingin ng ibang tao is vase lang siya. Vase. Ang tingin ng ibang, may nagsabi, si Pastor Jemar, ang tingin niya is cup. Ang sabi ni Priel, no, ang tingin niya is dalawang tao na nakatingin. Okay? So yan, no? We look at it clearly, pa two men facing. Nagtinginan sila ng eyes to eyes sila each other. Okay, number 3. Yan, ano sa tingin ninyo yan? Na? Ano?
Tigulang og dalaga, babae og tigulang. Uy, mga bright lagi mo. No, dili na mo tapos na lang ko, no? Okay, sige. Glory to God, may mga revelations kayo. Amen ba? Mga bright kayo. Oy, palakpakan natin si Lord, mga bright kayo, mga tao diri sa CCFI. No, pwedeng babae, pwedeng matanda din, no? Kayang hair, tanawa obvious kayang hair, no? Okay. Number 4. Sige, tingnan mo. Anong tingin mo dyan? Babae, face of a woman, and? My bird. A tree and a bird. Okay. So, yan ang Revelation. This is what the book of Revelation does for us. It takes off the veil, tinanggal ang belo, and reveals more than any other book in the Bible. Parang ganito, no? Kung sino si Jesus Christ. At dito ngayon, i-reveal sa Revelation a victorious Jesus Christ. Kung sino talaga ang Jesus na siniserve at wino-worship natin. Hindi lang siya tao. Okay? But Jesus Christ in the Revelation is a victorious Jesus Christ. Amen po ba? No? So it's the climax to the entire Bible, fueling. Ano ba yon? Ano ang binibigay ng Revelation? It fuels hope and faith. Sabihin mo, hope and faith. Sino ang may mga hope ngayon dito? Amen ba? Kung titingin ka sa mundo, parang hopeless ang world. Okay? Pero kay Jesus, meron tayong hope. Amen po ba? No? Meron tayong hope, and yung hope na yan mag-develop into faith, no? Para gagamitin natin for those who are going through trials and sufferings in life. Sino po ba ang may mga sufferings ngayon? No? Sino ang may mga trials? Kailangan natin ang hope and faith na nanggagaling talaga from Jesus Christ. So when we study the book of Revelation, we can see one at a certain angle and another at another angle. Kagaya ng pinakita ko ng mga images kanina. So before tayo mag-focus on the discussion sa main points natin this morning, tingnan muna natin yung historical setting ng book of Revelation para may idea tayo bakit ito sinulat ni John the Beloved. Sige, let's go to the historical background of Revelation. Ano ang background? Ano ba ang setting? Or ano ba ang climate? Or ang situation, no? When, sa place na to, when this book was written. Okay, sige. So, there was 2 emperors. Si Nero and Domitian. Mauni siya ang historical background. No? Pakita, nabay itsura ni Nero. Pakita sa ang ilahang itsura. Wala, naabaya. I-scroll. Wala. Sige. Okay, so, kaning duha ka emperors, during this time, they were demanding. Nag-demand sila. Sinong mga demanding dito? Sino mga demanding? No? Kaning duha ka emperors, they were demanding Christians. Sino ang ginademand nila? Only mga Christians. To worship them. Makarelate na mo. Itong 7 churches of Asia. Kisa itong nag-demand of worship, mauto sila ang mga emperors. Okay? And mauni siyang setting karon. Ang historical setting for Christians is not one field. During this time, ang mga Christians, they are hopeless. No? Wala sila yung mga hope. Bakit? Because of the Roman emperors demanding to be worshipped as God. No? They were people, but they were acting themselves as God. Diba? Galit na galit ang Panginoon. When it comes to worship, no? God is not sharing it to other people. Okay? So mauni ang historical background niya. No? O ito ang mangyayari.
when the Christians tayo, when we refuse mag-worship sa emperor, they will be persecuted. Worst, patyon o more pa, ipakaon sa leon. Wala gyapon? Yan, leon. No? Kanang mga nakita ninyo nga mga kuan, o yun, kalingawan nila ang mga Kristohanon. No? Si Nero, Emperor Nero is noted for iyahang ginasunog ang mga Christians. Mao na mga torches kana mga torches sa ginasunog ng mga Christians para maglight no sa iyahang garden, illuminating his gardens at night with Christians burning on poles. Ma-imagine ninyo, kita gani karon, mas mapaso lang gani ta. Pero kani mga Kristohanon, ginasunog, ginahimo nga torch. Okay? Nero not just put Christians to death, but he also used them as amusement in the circus. Muna ginagamit, himong amusement, mga gladiators, tung una panahon, mga Christians ang ginapakaon sa leon. That is true. Muna ang historical background before. Naapay isa, kanipod si Emperor Domitian, bahala ka, Domitian. Kabalo mo, ang say characteristic ani, is a paranoid savage killer. Paranoid savage killer. He was the first emperor to have himself, siya mismo, sinabi niya, officially entitled himself, God the Lord daw siya. Makahilak. No? Siya daw ang God the Lord. Mga Romano ni sila nga mga emperors. Giklaim niya nga siya daw ang Ginoo. Mo ni ang historical background. So ma-imagine na ninyo kung unsa ang background sa mga Christians before. So John the Beloved was only one of Jesus' apostles during this time, left behind. Kay ang tanan na mga disciples ni Jesus nangamatay na tanan. Si John the Beloved, the author of Revelation, no, he was left alive and he was imprisoned, no? Buhi siya, wala siya gipatay o giprison siya sa island of Patmos during the reign of Emperor Domitian. Okay? Since tanan na mga Christians during that time, patay na mga apostol. Si John the Beloved na lang ang target of persecution. Kinsay mga target of persecution dire? No? Makarelate ta dire. No, dahil sa influence niya at sa patuloy niyang pag-preach about Jesus Christ, which contradicted Roman religious practices. Gina-contradict yun. Maraming mga Roman practices na contradicted, no, contradiction kaayo sa mga practices nato na mga Kristohanon, which is based on the Bible. Kita, Christians, when it is not written in the Bible, we reject it. Tama po ba? But here, no, ang daming mga Roman religious practices na gusto ipagawa sa mga Christians. Okay. So instead, nga i-persecute si John the Beloved, labay siya sa island of Patmos as a form of punishment. Remote kaini nga island, no, na-isolate si John sa iyang mga disciples, no, at dito sa lugar na to nagkaroon ng revelation si John. No, nagkaroon siya ng vision, no, at nasulat niya ang Book of Revelation, which is the most significant books in the New Testament. So with this brief historical setting brought forth, makita nato dito why revelation was given to the church. It was a message from the Lord Jesus to encourage a persecuted Christian. Kinsay mga persecuted Christian dire? No? This message, ay walay persecuted, di na lang ko magpadayon. Di na ako magpadayon kay murag perfect man tatanan. Murag walay persecuted diri ba? No? So this word is to encourage us nga magpadayon ta. Sige, question. Unsa ang
churches sa 7 Asia, no, that were persecuted. Smyrna? Okay, sige. Hatagin na 100 load. Smyrna, the persecuted church, but they persevered. Smyrna. Okay? Kung pangalanan ninyo inyong anak, ayo Smyrna, Myrna. Nindot dahil ning Myrna nga pangalan, kay nag-persevere siya. So why the book of Revelation was written? Number 1, the book of Revelation was written, no, to give the church of Jesus Christ hope. Ingna hope. Ngano man, kay during that time, the church was in desperate need of a fresh revelation of Jesus Christ. Kay di ba, everything, persecution, everything na lang, patyon ang mga Christians. Kaya ang church, the church of Christ, ang mga Christians, they need a revelation para ma-fuel ang hope nila. Ang book na to ay nagbigay sa mga Christians ng silip ng nakaraan, reminding them what Christ has done on the cross. Ano bang ginawa ni Jesus sa cross? It offered them a glimpse about the present situation, a glimpse into the spiritual realm. Unsa gyud ay ang may tabo. Kung unsa atong nakikita in the natural, no? Tan-awon nato nga there is something happening in the spiritual realm, no? Ug mauni ang future and hope nato nga we will not forever be persecuted here on earth. Mao ni siya ang revelation, no? The future is made very clear on one point, that Jesus is coming again. No? Dili ta magpuyo diri sa kablibutan forever. Amen po ba? No? No, Jesus is coming again. Hindi lang siya babalik, kundi siya rin ang magwawagi sa digmaan. Because we are serving a victorious Jesus. Kaya kung basahin natin ang Revelation 5, number 2, it presents a victorious Christ who won already. Tapos na po. Amen ba? No? Sino naka-encounter na dito? Di ba tinapos na ni Jesus ang laban sa cross? All we have to do is, live victoriously. Because we are living and fighting with victory. Amen ba? At ito ang sinulat ni John the Beloved, that the blood of the Lamb, di ba, will overcome evil. That's why we are praying. We are declaring the blood of Jesus. Sino dito memorize na ang the blood of Jesus? No, ang laki ng tulong nito kung magkaroon lang talaga tayo ng revelation that every time we declare and we prophesy the blood of Jesus, we will overcome evil. The evil one, mahadlok sa imuha. Okay? No? And number 3, our eyes needs to be opened. Kailangan ma-open ang ating mga mata. Okay? Sige, sino yung mga nakapikit dyan? Sabihan mo, open mo yung mga mata mo. Open ang mga mata. Buksan ang mga mata. No? Buksan natin ang ating mga mata. Bakit? To see that Christ has already won the battle. Tapos na po. Tinapos na po ni Jesus ang battle. And one day, He will come back as He promised. Sino ang excited sa pagbabalik ni Jesus? No? Tayong lahat. So kailangan mabuksan ang ating mga mata, no? Para makita natin. Kasi kung walang revelation, hindi talaga natin makikita na panalo ka na dahil nanalo na si Jesus. No? Kung kagaya ng pag magbasa tayo ng Bible, kung walang revelation, daw sa waay lang. Diba? Itong word last Sunday, nonchalant, daw sa waay lang. Okay? No? Sabihan mo yung katabi mo, hindi ka nonchalant. Okay? Merong revelation. Kagaya din ngayon, no? While we are sa tinuod lang, kahit sa pag-sing natin, pag-worship natin kay Lord, kung walang revelation during the worship, kung sino si Jesus, kung sino si God that you are worshiping, daw sa waay lang ka. Nakainana lang ka, oh. That's the truth. Makasad. No?
Kaya sana magkaroon tayo ng revelation. Gi-reveal na ni God ang kanyang revealed word sa atin. No? All we have to do is accept it, no, and believe on it. Okay ba? Amen ba? No? Kaya let's not lose sight of this vision and reality. Para mabuksan yung mga mata natin sa truth na to, kailangan nating paano ma-open ang mga eyes natin? Ma-open ba ang mga eyes natin sa pagbabasa ng telenovela? Ma-open ba ang eyes natin sa pagbabasa, panunood ng movies? Ma-open ba ang eyes mo? Paano ma-open ang mga eyes of understanding natin? Pagbabasa sa word ni Lord, which is the Bible. Kaya napaka-importanteng magbasa ng Bible. Dahil kung hindi tayo magbasa ng Bible, kahit every Sunday nandito ka sa church, paglabas mo dito, wala pa ring mangyayari sa puso mo. Kahit pag movie marathon ka from evening to morning, walang mangyayari sa'yo. Ano ang mangyayari pag mag-movie marathon ka from evening to morning? Bipolar ang dating mo. Yan ang truth. Okay? So, kaya nga, ano ang mangyayari sa atin, no? Basahon nato ang Book of Revelation, ang word ni Lord. Dili siya angay kahadlukan. Kung grasya lang yun sa Ginoo nga masabtan nato tanan. That's why ang first blessing when we read the word of God is the grace of understanding. How could we understand it? Read it. Paano natin malaman? Basahon nato ang Bible. It is for our own good. It is not to tickle our fantasy. Minsan, we want mga illusion, mga fantasy. But the word of God is the truth. Siya ang mag-o-open ng mga mata natin sa katotohanan. Bakit? Kailangang ma-open ang mga mata natin para ma-strengthen ang faith natin sa Panginoon. At pag dumating na ang mga trial sa buhay natin, naka-stand ka pa rin. Nakatindig ka pa rin. Amen ba? So this is why we are told in verse 3 that we are blessed. Blessed daw if we read the word of God. Dili lang basahon, hear it and keep it and take it to heart. Yan ang sinabi sa Revelation 1:3. Sige, basahin natin. Go. Revelation 1:3, go. Amen. Okay. Ano daw? Blessed daw. No? Blessed promises a blessing from heaven for everyone who reads, hears, and keeps. No? Lives, obeys according to the book's message. So, ano ang gagawin natin? Revelation, when we read the Revelation, it must be approached in a specific manner or rather with a particular attitude. Why? Because a particular attitude toward the book of Revelation is necessary to discovering its worth. Number one, the reader. Okay. So let's go to the reader. Sabi sa Revelation 1:3, blessed is he who reads. Bakit blessed ang reader? Tanungin mo yung katabi mo, bakit blessed ang reader? Oo. Revelation contains messages directly from God about the future, specifically about the return of Jesus, the final judgment, and the establishment of God's eternal kingdom. So, the reader is blessed. Bakit? Because he is receiving divine insight. Hindi po lahat may divine insight. No? Only those who read the Word of God. Magkaroon ng divine insight. No? Or other thing is wisdom, discernment. Iba pa rin talaga kung meron tayong wisdom. Dahil, no, hindi tayo mai-scam. Kung may wisdom tayo na galing kay Lord. Kung may wisdom, may discernment, alam mo kung anong sinasabi ng tao na kausap mo, kung niloloko ka ba or hindi. Or nagsasabi ba ng totoo. That's why we need to read the Word of God. No? Sa mga singles,
Alam mo kung yang lalaki na yan na nangliligaw sa'yo is totoong nagmamahal sa'yo. Mga singles, gusto nyo bang malaman na yang lalaki na yan is totoong nagmamahal sa'yo? No? Gusto nyo malaman, singles? Murag wala mga single diri ba? No? Kabalo mo, ang lalaki na tunay na nagmamahal sa'yo, magwi-wait yan. Hihintayin ka niyan. Hindi yan magsasabi, bigay mo na sa akin yan kung totoong mahal mo ako. No? Ang totoong lalaki na nagmamahal sa iyo, no? Ang ibibigay niya sa iyo wedding ring. Amen po ba? Wedding ring ang ibibigay niya at dili ka na niya hilabtan sa. He will wait for you for that final moment. Amen ba? Okay. So man si pastora, uy, mangigo man eh. That's the truth kasi. No, divine insight and truth that can prepare him spiritually for what is to come. So when you read it, you will begin to see it. God's revelation must be approached with an attitude of communication and knowledge. Mauna ni siya, divine insight, knowledge. This revelation from God is meant to be shared with others. So the attitude of the reader should be outward focused as well, recognizing the importance of spreading. Nainit na ko diri ba? Spreading, no, the truths of revelation to prepare others for the fulfillment of God's plan. Pag may na-receive tayo na revelation, do not keep this to yourself. You need to share it to others. Sa nangangailangan, para ma-reveal din ang plano ng Panginoon sa buhay nila. So ano po ang dapat gawin ng reader? To communicate, share, preach the message well. Ito po ang sinabi sa 2 Timothy 2:15. Basahin natin, go. Study and do your best to present yourself to God, approved, a workman tested by trial, who has no reason to be ashamed, accurately handling and skillfully teaching the Word of God. Ito, so sino ang reader? Ikaw yan at ako yan. So tayo na mga nagbabasa ng Word ni Lord, tayo ang the one that communicates. Tayo ang nag-share, tayo ang nagpre-preach, tayo ang nagtuturo, no, sa Word ni Lord. Okay? The reader, dahil nabasa natin. Okay? Kasi, kung wala tayong nabasa na Word ni Lord, wala tayong isi-share. We cannot give what we don't have. Nga ka lang. No? Pag may mo abot na mga problema or may mga somebody na kailangan mong i-minister, kailangan mo pang tawagin si mami, kailangan mo pang tawagin si pastor. Kaya tayo dito, no, ini-equip tayo, ini-empower tayo na magbasa ng Word ni Lord. Para anytime, merong someone na gustong, na narinig mo na nag-worry siya, you are already there. Automatic, share mo na kagad si Jesus, patanggapin mo na kagad. Amen po ba? Tapos dahil isa nga, kuan na, pananglitan ang ibuhang loved ones, himatyon na. No? Kailangan ikaw na mismo, kabalo ka mag-pray. Kay kung hulaton pa nimo ang imuhang, ay, si mami, ay, si daddy, si kuya, si ate. Unya, si ate, kay tuwaman sa Jensan, unya, ikaw, kay naman ka sa Timbuktu. Patuon pa nimo dito. Ikaw na lang ang mag-pray, padawato na lang dayon nimo kay Jesus, Amen ba? Amen po ba? So tayo, mauning ginaingon diri ni Paul kay Timothy. A workman. Sino ang workman na to? Tayo. Tayo yung rightly handles the word of truth is the one who allows the word of truth to handle us. No? Ang word of truth ang mag-handle sa atua. Dili ang mga trials, ang mga problema ang mag-handle sa atua. Dili ang mga emotions, but
kung moabot ang mga emotions o mga trials sa atong kinabuhi, ang word ni Lord ang mag-handle sa atoa. Amen po ba? Amen? So to be both approved and unashamed, ingon dire, no reason to be ashamed. We need to be rooted in the conviction that it's not all about us, but it's all about the Word of God. Amen ba? Kaya tayo dito, if you are observant, hindi po kami nagpo-promote ng mga pastors, hindi po kami nagpo-promote ng kahit sino pa yan, na mga santo-santito. Ang pinopromote natin is the Word of God, and the Word of God is about Jesus Christ. Amen po ba? Amen. No? Kaya sabi sa Colossians 4:6, let your speech always be with grace, seasoned as it were with salt, so that you may know how you should respond to its person. Kailangan yun nato ang mga words na nagagawa sa atong seasoned with grace, na ang mga tao nga makadungog makita si Jesus sa ato ang kinabuhi, para they will also respond and mutuo pod sila sa Diyos nga imo ang ginaserban. Amen po ba? Ragilom lagi kaayo. Amen ba? Nasabtan ba nato? And number 2, the hearer. Kung sa ganitong ingon sa 1:3, blessed is he who reads. Okay. And number 2, blessed is he, no, who reads and those who hear the words of this prophecy. So blessed pala tayo ngayon lahat na narinig mo ang prophecy na to. Sabihan mo yung katabi mo, blessed ka. Okay? No? Bakit blessed ang hearers? Kaganiha, reader, ang nagabasa. Karon, bakit blessed ang nakadungog? Ang hearers. The hearer is blessed because by paying attention to these warnings, they can remain faithful. Sino mga faithful dito? Amen ba? Tanungin mo yung katabi mo, are you faithful? No? Pag faithful tayo sa word ni Lord, no? Hindi tayo mapapalayo sa Kanya. Amen po ba? Kahit anong problema pa na darating, kahit meron pang mga loved ones, no, na kinuha na ni Lord, kung faithful tayo dahil narinig natin ang word ni Lord, hindi tayo lalayo sa Panginoon. Amen pa? Amen? No? We will not be led astray, and we will be spiritually prepared for the challenges of life that come. So ano ang attitude ng hearer in Revelation 1:3 is critical to receiving the blessing described in the verse. What should be the attitude of the hearer? Karon, unsa ang inyong attitude nga nadunggan ninyo ning prophecy ni? What is your attitude right now? No? Nga ang gusto sa Ginoo that when we hear this revelation galing kay Lord, let's be approached with an attitude of reverence, respect, and humility. Ano tong reverence na to? No? Let's not make the word of God yagaan lang nato. Let's not make the word of God like a joke lang. Oh, di ba ito tinood ang ginangon ni pastora dito? No? Mao ba na ang word ni Lord? Wala man ko'y ginasulti nga lain din ni. It is the word of God. So when we hear the word of God, let's revere it. Let's give the highest respect. And let's humble down. Dahil kung hindi tayo humble down, we cannot receive the word of God. Amen po ba? So the hearer should approach the words of the prophecy with a deep sense of reverence, recognizing that the message comes directly from God. So the book of Revelation is filled with divine visions and instructions that should be taken seriously. So the hearer's attitude, sino mga hearers dito? No? Should be one of awe and respect for the sacredness of the message. Okay? Walay lain nga sacred, kundi ang message nga gikan ni Lord. That's why, when we hear the word of God, dapat we call to tremble at the word of God,
treat it with high regard, and live it by His teaching. Sabi sa Isaiah 66:2b, I will bless those who have humble and contrite hearts, who tremble at my word. Mauni ang giingon sa word ni Isaiah. Kung saan yang ingon? Basahon nato, go. Who tremble at my word. Unsa ang contrite heart? No? Kanang heart ba nga, kanang humble, willing magpa-rebuke, willing magpa-disiplina. Mauna ang contrite heart, ug mauna ang gusto nga heart ni Jesus. Dahil kung we have a contrite heart, kabalo na ta nga sala, but we continue doing it. Do you think ma-please si Lord sa atua? No? In this church, paulit-ulit na talaga natin na sinasabi that sin is a sin in the sight of God. Dili good pwede nga i-sugarcoat nato ang sala. We always say that God loves the sinner, but He hates the sin. Okay? Wala gyud ta, no? We are not a tolerant church here. Tama po ba? Hindi po tayo Thyatira, tolerant and corrupted church. Because kung meron tayong mga nakikita na mali, sinasabi talaga natin yan. We don't compromise. Amen po ba? Amen po ba? So itong sinasabi dito, no? Those who have a contrite heart and humble heart, who tremble at my word ni Lord, sila ang mga blessed. So hindi pala blessed kung mayaman ka. You are not blessed. Hindi blessed po kung ikaw ang may-ari na ng maraming mansion dito sa mundo. Hindi po tinatawag na blessed sa Bible kung marami kang pera sa bangko. Ano po ang sinasabi na blessed dito sa Bible? Blessed are those who have a contrite and humble heart, who tremble at the word of God. Okay? Amen po ba? So the complex and symbolic nature of revelation requires the hearer to have a teachable spirit. That's why, di ba? Sino dito mga disciples, leaders, you are praying ng mga disciples natin magkaroon ng teachable spirit. Amen po ba? No? Nagkaroon na ba ng teachable spirit mga disciples? Amen po ba? No? Teachable spirit. Eager to learn and understand the message. An attitude of humility. Sige, basahin natin. Go. Wala? So an attitude of humility is necessary, recognizing that full comprehension may require a reflection, study, and prayer. So sabi sa Proverbs 11:2, sige, basahin natin, go. But with humility comes wisdom. Kung saning disgrace, kung proud ka, disgrasya gyud ta. Wag yun na ang gingon sa Bible. Kung proud ang heart natin, disgrasya gyud ta. Pero unsa ang gingon dire sa humble daw? Katong mga humble nga kasing-kasing, mao di ay ito ang naay mga wisdom. So kinsay mga humble na dire? No? Naay ham, ayon sa to? Naay ham ug naay ball. Oh, si Daddy yon, may ham, naay ball. Pastor Edison din and si Jemmar. Okay. No? Humble. Okay? Sige, kay serious pangod gay mo. Number 3 na ta. Yay! Matapos na ta. Number 3, the keeper. So, sa ganito, basahin nato ang Revelation 1:3. Go. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. So number 1, blessed is the one who reads. Number 2, blessed is the one who hears. And number 3, blessed are those who keep these things which are written in it, for the time is near. Usa ning time is near na ginaingon diri, hapit na gyud moabot si Jesus. So the blessing is not just for reading and hearing the words, but for keeping them. I-keep nimo. Kagaya ng prayer kaganiya, Lord,
Your word I keep in my heart so that I will not sin against you. No? Kailangan nato i-keep. Ibutang nato sa atong kasing-kasing. No, ang prayer nako karon nga nakadungog ta sa word ni Lord, ibutang nato sa atong kasing-kasing. Dili lang nga nakadungog ka dire paggawas lusot sa pikas dalunggan. Pag-pray gyud nato nga ang word ni Lord i-keep gyud nato sa atong heart, because those who keep the word of God sa ilang mga kasing-kasing mao to ang blessed. Dili lang ta mag-read, mag-hear sa word, but we keep them in our heart. Meaning, kinsa to nag-pray kaganiha? Meaning, ibig sabihon, ingnay mo katapad, ibig sabihon, lagi-lagi, gutom na lagi mo ba? Kaon sabihon? Ibig sabihin, unsa man, pag i-keep nato sa akong kasing-kasing, i-apply nato. Application. Ingna application. Mao na ang problema. Mao na ang challenge sa atua. No? Kay pag abot dire, pungko, paminaw, pauli. Nakalimot na sa word ni Lord. Kaya pray talaga natin na i-apply natin sa buhay natin. Amen ba? I-apply natin. So the keeper should be both the reader and the hearer and listener. Bakit blessed ang keeper? The blessing comes to those who don't just read and hear the message, but who keep it and obey it. Amen po ba? Many times agad, kabalo na ta nga, sin is sin in the eyes of God. So ang scripture, no, nagaingon yun siya that obedience to God's word is often associated. Pag mag-obey ta sa word ni Lord, ang kasunod niyan is blessing. So dili day blessing mami muna bago obedience, dili. Obedience muna bago blessing. Mauna ang mauna ang kingdom ni Lord, mauna iyang standard, no? Ha? That is the key, susi talaga. Obedience to God's word is associated with blessings because it demonstrates faithfulness, trust, and a life aligned with God's will. The keeper is blessed because they respond to the prophetic message by making choices that honor God and follow His instructions. Kisa na nag-follow sa instructions diri ni Lord. No, last Sunday, unsa ang word ni Lord? Kung lukewarm ta, unsa daw? Isuka ta. No, isuka ta. So unsa man ang mga bagay-bagay na lukewarm ta? Indifferent ta sa word ni Lord. Dili ako nagsulti ani ha? No? So, kumusta man ang atong mga life group? Nag-increase ba ang mga attendance sa life group nato? No? Kaya we are not indifferent. Di ba? Kato mga indifferent sa word ni Lord, sa work ni Lord, daw sawaay lang, nonchalant. Okay? Ingnay mong katapad, hindi ikaw yan. Hindi ka indifferent sa word ni Lord. Hindi ka indifferent sa gawain ng Panginoon. No? Hindi ka lang Sunday goer, but everyday ka goer. No? Actually, dili man ta everyday dire. Naalang tayo mga, kumusta nga itong mga pag-attend sa life group? Kumusta ang pag-attend nato sa dawn prayer meeting? No? Kumusta ang pag-win souls and make disciples, mga leaders? Daw wala lang. Wala nag-win souls and make disciples dire? Ha? Kumusta ang pag-win souls and make disciples? Ha? Ay, tulog na? No? Amen. Palakpakan natin si Lord. Meron talaga mga leaders dito na pumupunta talaga sa mga schools, nagwi-win souls and make disciples. Palakpakan natin ang kanilang mga heart. Okay? So the keeper is blessed because they are spared from the judgment and wrath that will come upon those who oppose God's will. This makes the blessing of the keeper even more profound.
as it includes spiritual security and protection from the consequences of disobedience. For example, di ba, kabalo na ta that the end times is near. Alam natin na may great tribulation. So when we keep the word of God, dahil may revelation na tayo sa puso natin, we will not be left behind. No? We will not be left behind. Okay. Dili ta mabilin sa rapture. Amen ba? We will be spared. Hindi na tayo mag-suffer ng tribulation. Kaya ito ang sinasabi sa wise and versus foolish builders. Sabi sa Matthew 7:24-27. Sige, basahin natin. Go. Who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Through the rain comes in torrents, and the flood waters rise, and the winds beat against that house. It won't collapse because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it, it is foolish, like a person who builds a house on sand. When the rains and floods come and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. So, sa daw ang wise na person, asa niya i-build ang iyang house? Sa rock. And who is this rock nga ginaingon diri? Asa nato i-build ang ato ang life? Sa rock, who is Jesus. We will not build our life sa tao. We will build our life kay Jesus, who is the rock of our salvation, who is the rock of our faith. Amen ba? So ang unsa diri is unsa ni oy? Say tawag ani? Between wise and foolish. So asa daw gina-build sa isa ka buang-buang nga tao ang iyang kinabuhi? Sa sand. Pag moabot ang mga trials, tumba dayon. So in what way nga i-build nato ang atong life sa mga sands? No? Pag yung nakikinig lang tayo sa sabi-sabi ng ibang tao. Ito yung sinabi niya. Kahit mali, susundin natin dahil tradisyon siya. No? It's only a religion. So para malaman natin na i-build natin yung faith natin sa rock, magbasa tayo ng Bible. Amen po ba? Sabihan mo yung katabi mo, magbasa ka ng Bible. Oo. Oo. Bible talaga kasi dyan mangungusap talaga si Lord sa atin. So what should be the attitude of the keepers? God's revelation must be approached with an attitude of obedience and preparedness. The keeper must have an attitude of obedience. Unsa daw ang attitude? Obedience. Pag obedience being willing to follow the commands, warnings, exhortations found in the book. This includes living in a way that aligns with God's will. Kung ano ang will ng Panginoon, no, doon tayo magiging faithful. Minsan, napakahirap po mag-practice. But by God's grace, makakayanan natin to lahat. Amen ba? Kaya ingon sa James 1:22, prove yourselves doers of the word, not just hearers who deceive themselves. Obedience to the prophetic message brings spiritual preparedness, hope, protection, and assurance of eternal reward. So the phrase dito nga, the time is near, emphasizes the need to be spiritually ready. So the keeper should adopt an attitude of vigilance, staying alert to the signs of the time, and remaining steadfast in our faith. Mo ni siya ang readiness, involved. Kanang baang ready ta, being watchful, prayerful, and constantly aligning one's life with the truth of the scripture. So sabi sa Matthew 25:13, basahon nato, go. Then, for you do not know the day nor the hour. Nganong maging alert ta? Nganong dapat maging prepared ta? Para mubalik si Jesus dito ta sa iyahang gingharian. Amen ba? Oo. Bisag di pa mubalik si Jesus, kung muabot ang atong appointed time,
Karon pa lang buhi ta, kabalo na ta, nga langit na ta. Amen ba? Hindi na po kailangan ng prayer pa. Dahil tinanggap na natin si Jesus while we are still living. Yun po ang truth ng word ni Lord. And sabi sa Luke 12:40, go. You too, be ready, for the Son is coming at an hour that you do not expect. Okay? Palakpakan natin ang word ni Lord. So, conclusion. Ano daw ang dapat gagawin ng reader? Ano ang attitude? Must have an attitude of communication and knowledge. Ano ang attitude ng hearer? Must have an attitude of reverence, respect, and humility. No? Ano ibig sabihin nito? Eager to accept, to learn the message. Are we eager now to accept and learn the message? Amen. So ang anong attitude of the keeper? Must have an attitude of obedience and preparedness. Palakpakan natin ang word ni Lord. Okay. Na-bless ba tayo sa word ni Lord? Amen. Okay. So, pwede ko po ba ma-invite ang mga first-timers? Pwede ba mag-stand ang mga first-timers? Yes. Sige. Yes. Okay. Sige, stand lang. Wow! Ang dami mga first-timers. Okay. Sige, okay lang, stand lang. Sige. Tagalog kasi ito si Nakakaintindi ka ba ng Bisaya? Okay, good. Sige. Sige. So, gusto ba nato nga ma-prepare ta, no? Before magbalik si Jesus. No? Gusto ba nato nga dawato nato si Jesus para one day ubanta saya sa langit. Okay? Okay, sis? Okay, sige. ABC lang po. No? Accept nato that we are all sinners, makasasala ta. And we will repent. Believe that Jesus is the only way to heaven. And then, i-confess nato nga siya nakaroon ang atong Savior and Lord. Okay lang ba? Leaders, pray with me. Sige, let's pray. Lord Jesus, daghang kaayong salamat sa imong word today. Salamat sa revelation na we will always be ready sa imong pagbalik. Thank you, Jesus, for revealing to us that you are our only hope in this world. So today, I acknowledge that I am a sinner and I cannot save myself. I believe that Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. Makaabot ko sa Diyos Amahan, pinaagi kay Jesus Christ, wala nagylain pa. And I confess that today, Lord Jesus Christ, come into my heart, be my Lord and my Savior. And starting today, ikaw na nga akong master, ikaw na nga akong boss, o ikaw na nga akong sundon for the rest of my life. Lord Jesus, thank you sa salvation nga akong nadawat karon. Write my name in the book of life. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Congratulations, mga kapatid. Pwede na tayo maglingkod. So, ano lang po, reminders lang po. Kung sino yung nag-invite sa inyo, kung sino yung, or sino yung magiging leader ninyo, no? Diba? Blessed are those who read the Word of God. Kaya kung wala mo'y Bible, pangayoin ninyo silang Bible. Okay? Kung wala mo'y Bible, no, pwede ta maka-download of Bible sa ato ang cellphone. And number 2 is, no, be in a life group. No, be a member of a life group para dito, no, kung naatay mga questions about sa word karon, pwede nato mapangutana ang mga leaders or ang mga tao nga nag-invite sa ato. Okay? Palakpakan natin si Lord. Lord, thank you sa imong word this morning. Bless me, Lord, tanan. Blessed are those, Lord, who read, who hear, and keep your word. And Lord, I pray nga kaming tanan, we are hearers, we are doers, and we are keepers of your word.
Lord, salamat nga dili mi mo gawas diri nga wala gyoy gibag-o sa among mga kasing-kasing. Thank you, Lord. Holy Spirit, ikaw lang gyud ang makakonvict sa among mga kasing-kasing. And our lives will never be the same again. Biyana namo ang sala, Lord, and we will apply your word sa among mga kinabuhi. Para kami ma-blessed nga, and we will be blessed and called your children. In Jesus' name, amen and amen.